baka may isa akong mabanggit dito ha, na ginagawa mo palang content dyan sa channel mo. Kasi may mga klase na ngayon ng content na masyado nang mataas ang risk sa monetization. Lalo na kung yung mga ginagawa mo ay repetitive, mass-produce, misleading para lang makarami ng views, reuse. Yung mga video na hindi nagbibigay ng sapat na original na value, dyan ka delikado. Kaya importanteng patapusin mo yung video na to kasi yung number 1, yan yung akala ng maraming mga creators dito na normal pa rin at pwede pa rin gawin dito sa YouTube. Well, dun sila nagkakamali. Okay, 15 niches na kailangan mong bantayan at ingatan ngayong 2026 hanggang next year, 2027. Unahin natin itong number 15. Hindi mo alam, baka ginagawa mo na to dyan sa channel mo. Ito yung shock, gore, at death content. Hindi mo alam, mayroon ka palang mga video na ginagawa when it comes sa violence, sa pagkamatay, mga very disturbing footage. Na bawal na ngayon sa YouTube. Pwedeng maapektuhan yung monetization mo or pwede namang hindi ka na talaga ma-monetize forever. So ito mga ma'am sir, hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng pag-usapan yung about sa pagkamatay, may kamatayan, or about sa mga krimen, about crimes. Ang problema kasi dito, kapag yung buong video ginawa mo ng masyadong shocking, nakakagulat for the views, para lang makarami ka ng views, para lang mag-viral ka. Yun yung problema. Kasi sa mindset ng mga creator ngayon, para mag-viral, gawin nating nakakagulat. Yung gawin nating disturbing yung video para marami yung maging curious. Na paano yun? Bakit nagkaganon yung itsura nun? Bakit nagkaganon yung katawan nun? Okay, number 14 na tayo na klase ng niche. Ito marami ako nakikitang mga creator na gumagawa nito ngayon dito sa YouTube. Mass-produce kids content. So ano-ano yon? Anong klaseng mga kids content na minamass produce? So halimbawa nyo yung mga paulit-ulit na cartoon character. Di ba? May mga nakikita kayo niyan dito sa platform kung paulit-ulit na lang yung itsura ng mga cartoon character. So, bilong po yan sa mass-produce mga ma'am sir. Isa yan sa bantayan ninyo, ingatan ninyo. Yung halos pare-parehong mga animation na lang. Yung parehong mga story structure. Tapos, ano yung pinapalitan? Mga text, pangalan, o mga kulay. Pero yung itsura, yung mga visuals, halos pare-parehas. Kaya, sabi ng iilang mga creator, bakit ako biglang natamaan ng ganitong violation? Nasarili ko naman tong gawa. Yung pala, ang dami ng kaparehas. May chance pa rin talaga na ma-restrict ka o magkaroon ka ng mga kids content mass produce na tinatawag. Kaya, kung ang channel mo about sa mga kids content, ayan, mga pambata, ingatan mo, bantayan mo, i-observe mo, kailangan merong creative na value. At masasabi mong may educational purpose talaga, especially when it comes sa mga kids content. Kasi yan sa binabantayan talaga ng YouTube. Mahigpit sila dyan. Okay, pang number 30 na niche, animal rescue content. May mga creator din na gumagawa nito, no? May mga ilan na nakikita ako. Actually, may ilan na nafa-flag dyan kapag paulit-ulit na yung storytelling ng animal rescue. Wala nang bago, inuulit-ulit na lang. For example, may isang hayop na nasa panganib, ayan, nasa danger zone, ayan. Tapos, doon sa video niya, may darating na, let's say, rescuer, i-rescue siya. May mangyayaring parang miracle rescue, parang ganon. Then after that, after niya ma-upload yung ginawa niyang video niya na yan, i-upload na naman niya yan sa susunod. May konti lang siyang mga i-edit, idadagdag, pero yung concept, parang ganon pa rin. Paulit-ulit na senaryo. Kaya doon, may mga na-flag na ganitong content ng mga animal rescue. Kasi wala nang bago. So, hindi po sinasabing bawal na yung mga ganyang content na animal rescue. Ang problema kasi, kung paano mo kinoconstruct yung video mo by the use of that niche. Okay, number 12, on which is, nung umuso yung mga AI, mami yung gumagawa nito. Okay, number 12, yung tinatawag na AI deepfake content. So, dito po magpasok yung mga AI deepfake or yung tinatawag na AI realistic events. So, guys, ngayon, di ba, kahit kayo mapapansin nyo, napakadali na lang talagang gumawa ng mga realistic events na magmumukhang realistic talaga. Madali na lang gumawa ngayon ng mga realistic looking videos online. Di ba, let's say, may isang celebrity. Kung pwede mong gawin yung celebrity na yun, nagsasalita, may sinasabing ganitong phrase na sa totoong buhay, wala naman talaga siyang binitawan na ganong mga words. Diba? Pwede, posible na yan gawin ngayon. Kaya naman, isa yan sa mga binabantayan, importanteng bantayan mo
i-observe mo kung baka gumagawa ka ng ganyang mga niche dito sa YouTube ha. So, bawal na po yung mga AI deepfake content. Lalo na kung gumagamit ka pa ng mga kilalang personalidad, tapos ginagawan mo na ganito, ganon, may mga issue, controversial issue, na hindi naman totoo. So, pwedeng magkaroon ka ng violation. So, dito na pumapasok kapag gumagamit ka ng tinatawag na mga altered or synthetic content na mukhang realistic at mukhang mapapaniwala talaga yung mga audience dito sa YouTube, yung mga viewers dito, na mapagkakamalan talaga nilang totoo. Ayan, at hindi mo pa dinideclare doon sa upload mo, nung in-upload mo yung video na yan, na it is made of AI. So, dyan talaga na part na dapat ka mag-alala. Hanggat maaari, kung gumagawa ka man ng ganyan, gumamit ka ng disclosure na applicable doon sa video na ginawa mo. Okay, number 11. So, akala nyo makakaligtas yung ganitong niche. Isa to sa pinagbabawal na ngayon dito sa YouTube. So, ito po, yung tinatawag ng mga earning application at online money content. So, bawal na po ito sa YouTube. Experience natin yan. Last year, maraming mga na-terminate ang channel. Hindi lang nagkaroon ng ilang strike na terminate pa. So, kung gumagawa ka ng mga ganitong content, yung mga earning applications or yung mga online money content, hindi naman siya talaga totally bawal. So, kailangan lang talaga panindigan mo na talagang nag-earn talaga siya. And hindi siya hype lang, hindi siya clickbait lang. So, kailangan mong panindigan na talagang makaka-earn talaga yung mga viewers. Hindi yung for the views lang. And kailangan panindigan mo na hindi pasok sa scam yung ginagawa mong mga niche na earning application na yan or online money content. Or again, lilinawin ko lang, hindi ko sinasabing totally bawal na yung mga ganyan. Iwasan natin yung magbibitaw tayo ng guaranteed, 100% legit, na tayo mismo hindi natin nasubukan. So, iwasan nyo yun mga ma'am sir kasi sa ngayon, hindi pa yun madidetect ni YouTube. Ganon din ako noon. Sobrang kampante ko kasi maraming gumagawa. Pero one day, magugulat ka na lang. One day, magugulat ka na lang. And yun yung masakit sa damdamin, guys. Okay, number 10 is na kailangan mong ingatan at bantayan. So, ito, related siya sa number 11. So, ito yung tinatawag na get rich quick content. So, ito yung klase ng mga video na sobrang nangangako, na sobrang bilis na magkakapera ka kaagad. On which is, wala nang ganun sa mundo ngayon. So, kung meron man, scam yan. Yung example niya, for example, gawin mo to. Maglagay ka lang ng 100 pesos mo, magiging 1,000 yan sa isang araw. Diba? Yung mga walang puhunan, pero kikita ka kaagad. Meron bang ganun? Kaya naman, secret method para yumaman ka overnight. Wow, sana all overnight lang, yumaman ka na kaagad. So, ingatan nyo, bantayan nyo yung mga terminology na yan, guys. Yung ganyang klaseng mga niche. So, pinagbabawal na rin po yan dito sa YouTube. At posible talaga na maraming magre-report talaga sa'yo kung gumagawa ka ng mga ganitong klase na, alam mo yun, nililin lang mo na lang yung mga viewers dito sa platform. Okay, number 9 na niche. Ito yung medical at miracle cure content. Okay, inumin mo lang yung ganito, gagaling na yung nararamdaman mo. Yung mga gano'n na walang professional advice. Alam mo yun, yung mga medical misinformation, yung mga miracle cure content na yan. Ingatan natin, bantayan natin yung mga ganyang niche, guys. Bawal yan dito sa YT. Okay, number 8 na kailangan mong bantayan, baka ginagawa mo na to, yung mga dangerous challenges or pranks. Yung content mo nag-i-encourage sa mga viewers na subukan yung ganitong yung mga ganitong action, gumawa ng mga potentially harmful activity. So guys, mataas yung chance na magka-problema yung channel mo dyan. Lalo na kung meron pang mga minors na involved. Okay, number 7, celebrity gossip at fake news. So yung mga fake news na yan, para lang mag-viral. So ingat-ingat lang tayo mga ma'am sir kapag gumagawa tayo ng mga niche na yan. Sabihin nyo, ma'am, hanggang ngayon, okay pa naman yung channel ko, yan yung mga niche ko. Sa ngayon, diba sa ngayon, hindi natin alam kung kailan ka matutodas ni YT eh. Kasi si YT biglaan lang yan, guys. Sinasabi ko sa inyo, biglaan lang yan. Hindi natin sinasabi na bawal yung mga celebrity content na yan. Kasi maraming gumagawa yan. Ang dami nga na pumapaldo dyan ng mga creators dito, ganyan yung mga content. Well, kasi alam na nila yung bawal at hindi bawal. Pero kung gumagawa ka ng mga ganyan, ginagamit mo yung mga celebrity
para alam mo yung magpalaganap ng fake news, mga gossip, ginamit mo pa yung YouTube para gumawa ng mga ganyang klaseng videos, yun po yung bawal. So ano pa po yung mga example niyang mga gossiping content or fake news content? For example, isang celebrity, si ganito, namatay na. Pala buhay na buhay pa yung tao, pinatay na kaagad. Bawal na bawal po yun mga ma'am sir. So kung pwedeng, alam mo yon yung sinasabihan mo ng ano na yan, ginagawan mo ng fake news, kung pwedeng ipa-take down yung channel mo anytime. Lalo na kung maraming nag-report, maraming magre-report sa channel mo. So dyan ka talaga kabahan. Fact-checking is extremely important kung ganitong klaseng niche yung ginagawa mo. Number 6 niche, fake death content. Yung pamimeke ng pagkamatay o kamatayan. So, bawal din pala yan. So, kailangan nating bantayan din kung baka nakakagawa tayo ng mga ganyang klaseng content. Di ba? Yung may nakalagay, RIP, patay na. Pala, buhay pa yung tao. Actually, ito, parang related siya doon sa number 7 about gossip or fake news content. Pero ito talaga, talagang yung category niya is about fake death content. Actually, maraming gumagawa nito sa mga celebrity, di ba? Fake celebrity death content. So, bakit ba maraming gumagawa nito? Syempre, for the views, para dumami ang views, maraming mag-click. Diba? Kasi syempre, chismis yan. Daming marites eh. Maraming marites sa atin. Kaya kapag may mga ganyan, diba, namatay si ganito, RIP. Pero ang totoo, buhay na buhay pa pala yung tao. Bawal na bawal yan. Okay, number 5, ito medyo common to na mga niche na ipinagbabawal at delikado. Kahit noon pa, bawal na talaga ito. Mga TikTok videos and Facebook videos, re-uploads dito sa YouTube. So, bawal na bawal po talaga yan. Huwag na kayo magtangka. Okay, lalo na kung may logo pa ng mga TikTok. Di ba? May logo pa ng TikTok kasi i-re-upload nyo dito. So, bawal na bawal po yun. At number 4, movie at mga TV clips. Yan, yung mga may hilig kumuha ng mga cut videos from TV series, movies. Ayan, bawal na bawal po. Tapos i-re-upload dito sa YouTube. Pero kung gumamit ka ng mga clips, tapos nilagyan mo ng commentary, ng original value, nilagyan mo talaga ng analysis, storytelling, kumbaga, no? May chance pa na maging safe yung mga ina-upload mo. So, pangatlo, ito guys, napapanahon to ngayon. So, pangatlo, AI images, diba, mga AI videos, plus stock footage, plus copy-paste. Ayan, copy-paste na lang. So, wala nang effort. So, ito yung mga content na hindi na nag-effort, inasa na lang sa AI, in short. Ang nangyari, ang dami mo ng kapareha sa ibang channel. Parehong template, parehong boses, parehas mga images. Ang gano'n, nagbago-bago lang ng kulay. So, pangalawa guys, na until now, ang dami pa rin nakakatanggap ng restriction na to or violation na to. Yung mga ganitong niche kasi, kailangan talagang, alam mo yun, pag sumikapan mo talaga para hindi ka ma-reuse. Ito yung mga reuse content. So, kasi yung ginagawa ng iba, lalo ng mga baguhan, wala, compilation lang. Re-upload lang. Wala nang edit. Lagyan lang ng music. Lagyan lang ng text. That's it. So, maraming mga creator, maraming mga creator dito na gumagamit naman ng mga existing materials. Na until now, sumasahod, pumapaldo pa rin. Kasi, alam nila kung paano yan, i-convert, no? Alam nila kung paano lagyan ng meaningful value. Para masabi ni YouTube na, sila na yung bagong creator na gumawa at hindi na galing sa ibang creator. Number 1 niche na pinaka dapat mong bantayan na hindi maging ganyan yung mga video mo at hindi pasok sa ganyan yung mga video mo, mass produce or repetitive content. Especially yung mga mahilig gumawa ng mga shorts videos. Ayan, baka hindi natin napapansin, no? Inuulit-ulit na pala natin yung mga video na ina-upload natin. Dahil nga, sa shorts, di ba, may ikli lang yan, mabilis lang gumawa. So, make sure na mga bago yan at alam mo yun, hindi ka nag-upload ng sobrang dami para lang makahabol na yung kumita ng malaki. Yung iba ganun eh. Para kumita ng malaki, upload. Yeah. Ulit-ulit na lang, na wala nang bago. Ito guys, pinakabantayan nyo to ngayon kasi maraming sakop to. No, itong mass produce at repetitive content na to. So, marami yung mga tinamaan ito since last year pa hanggang ngayon tuloy-tuloy. So, ayan mga ma'am, sir, yan po yung 15 na niches na kailangan nating bantayan, ingatan ngayong 2026 at sa darating na 2027. Kasi ito yung mga niches ngayon na, alam mo, marami yung nadadapa, marami yung nagkakaroon ng violation, marami yung nare-restrict, nawawala ng monetization. Nababalik pa naman yung monetization.
Kaso nga lang, di ba, kadalasan 90 days yung maantay mo para makapag-reapply ka ulit. And wala pang kasiguraduhan yun kung maa-approve ka pa ba. Diba? So, as much as possible, so kung kaya natin gawing safe yung ating mga channel, so doon tayo sa safe. Alright guys, so yung mga niches na to na nabanggit natin, no, hindi naman totally, sabi ko nga, is ipinagbabawal na talaga, bawal ka nang gumawa ng mga ganyan. Kailangan lang kasi talaga may originality ka. Hindi yung makikita ng YouTube na may katamaran na nangingibabaw doon sa mga video niyo. Para lang for the views, so para lang tumaas yung revenue. So, yun ang mga master kung nagustuhan ninyo yung video natin ngayon, yung content natin ngayon. And meron kayong natutunan, may nakuha na idea, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell natin para lagi kayong updated pag may mga bago tayong videos or updates na katulad nito. So, ayun guys, have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. By the way, thank you nga pala sa mga members ng channels ko, sa mga nag-rejoin this month. Thank you so much guys sa mga kasama ko pa rin ngayong buwan. I hope makasama ko pa po kayo sa mga susunod and I hope madagdagan pa po tayo. So, ayun lang guys. Thank you so much even sa mga subscribers natin, bagong subscribers at dating mga subscribers na nakasupport pa rin. Ayan. So, God bless you guys and I hope, I wish lahat tayo sumakses dito sa YouTube. So, yan lang. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!